Sa aklat po ng ikalawang Samuel, Kapitulo 8, ang talata po ay 1. At pagkatapos nito ay nangyari na sinakta ni David ang mga Pilisteo at mga pinasuko. At kinuha ni David ang meteg ama sa kamay ng mga Pilisteo. Verse 6. Nang magkagay naglagay si David ng mga pulutong sa Syria sa Damasco, at ang mga taga-Syria ay naging mga alipin ni David at nagsipagdala ng mga kaloob at pinagtagumpay ng Panginoon si David saan man siya pumaroon. Pagpapala po sumaatin sa muling pagkarinig ng kanyang mga banal na salita. Good morning po mga kapatid. Isang mapagpalang araw po ang pinagkaloob sa atin muli ng ating mahal na Panginoon upang tayo po ay magpuri at magluwalhati sa kanyang banal at malinis na pangalan. Gayun din po ay isang pagkakataon sa bawat sa atin na makapaglingkod sa ating mahal na Panginoon sa unang araw ng isang linggo na Kanya pong ibinigay sa bawat sa atin. At napakasaya mga kapatid na patuloy na umawit sa Panginoon. Naramdaman niyo po ba mga kapatid? Amen. Sa umaga pong ito ay tayo po ay mag-aaral ng Kanyang mga banal na salita. Hinango po natin ang ating aralin sa chapter 8 po ng ikalawang Samuel bilang pagpapatuloy po natin sa ating Bible series sa ikalawang sulat po o ikalawang Samuel, nasa chapter 8 po tayo. Last time po na tayo nag-aral sa chapter 7 kung saan nangako po ang Panginoon kay David na siya po ay gagawing isang dinastiya na mula po sa kanya darating ang isang magiging hari. Na sa ating pag-aaral, ito po yung sa pagdating ng panahon, ito po yung ating Panginoong Jesucristo. At nagkaroon po yung katuparan sa kapanganakan po ng ating Panginoong Jesucristo na siya na mismo nagsabi siya ay mula sa ugat ni David. Sa chapter 5 and chapter 6, o sa chapter 5, kinuha ni David yung Jerusalem. Ginawa po niya yung capital city ng Israel, capital city bilang headquarters niya. Kung ito ay napakagandang syudad na maging kanyang capital city, sa chapter 6, kinuha naman yung kabanantipan, yung Ark of the Covenant, doon inilagay sa Jerusalem. Yun po yung mga una niyang mga decree o mga resolution bilang hari. Pagdating po sa chapter 7, pinangakuha naman siya ng Panginoon. Sa chapter 8, ito na po yung kanyang mga pagtatagumpay bilang isang hari. Ang pamagat po ng ating aralin, pangako ng Diyos at pagtatagumpay ni David. Ang pangako ng Diyos at pagtatagumpay ni David. Last Wednesday, mga kapatid, pinag-aralan po natin sa mga dumalo po dito yung tungkol sa pagtawag kay Abram o Abraham. May natutunan po ba kayo, mga kapatid? Lingid po sa inyong kaalaman, ito po ay may malaking kinalaman sa pag-aaral po sa ikalawang Samuel chapter 8, yung pangako ng Panginoon kay Abraham. Tanong, anong kinalaman po noon? Parang ang layo naman ng distansya ng panahon ni Abraham kay Haring David. Paano yun nagkaroon ng katuparan? Anong kinalaman? Sabi ko tuloy, katuparan. Anong kinalaman ni Abraham o ng pangako ng Panginoon kay Abraham sa kasaysayan na ito kay Haring David? Basahin po natin yung buong kapitulo pang sumandali. Maiksi lang naman po ito. 18 talata. At pagkatapos nito ay nangyari na sinaktahan ni David ang mga Pilisteo at mga pinasuko. At kinuha ni David ang meteg ama sa kamay ng mga Pilisteo. Ang meteg ama, ito po ay lugar sa loob po ng Gat. Yung Gat ay isa sa 5 bayan na sinakop ng mga Pilisteo. Ano po yung 5 bayan na sinakop ng mga Pilisteo? Yung Gat, doon galing si Gulayat. Gat, Gaza, 2 G. Tapos 2 A. Asdod, Ascalon. Tapos isang E, Ekron. Para mas madaling tandaan, G-G-A-A-E. Gat, Gaza, Asdod, Ascalon, Ekron. Sa Gat, yun po yung pangunahing bayan ng 5. So pag nasakop mo yung Gat, makukuha mo yung buong mga Pilisteo. Yung Gat, yung pangunahing bayan ng mga Pilisteo, may lugar po doon na tinatawag na Meteg Ama. Kaya po yun yung nakalagay po doon sa verse 1. Sinakop ni David ang Meteg Ama sa kamay ng mga Pilisteo. Verse 2, at kanyang sinaktan ang Moab
at sinukat niya sila sa tali. Medyo mahirap po itong talata, mga kapatid, itong verse 2, tunghayan po ninyo. At kanyang sinaktan ang Moab, at sinukat niya sila ng tali, na pinahiga sila sa lupa. At kanyang sinukat ng 2 tali upang patayin, at ang 1 buong tali upang buhayin. At ang mga Moabita ay naging mga alipin ni David, at nagsipagdala ng mga kaloob. Ano pong ibig sabihin nun? Sinukat ng 2 tali, tapos yung isa-isang tali. Yung mga Moabita, yung mga mamamayan, pinahiga. Isipin nyo ano, ganyan, no? Ulo, paa, ganyan. Pinahiga silang lahat. 2/3 ng tali, isang mahabang tali. Hatiin mo sa 3. Yung unang 2, lahat ng nakahiga sa tali na yon, patay. Yung matitira sa isang tali, 1/3 ng matitirang tali, ilang bubuhayin. Kopalin nyo? Kasi, ano to, King James Version po ito, kaya medyo yung salita, medyo mahirap lang sa unang basa. Babasahin po natin muli. Na pinahiga sila sa lupa at kanyang sinukat ng 2 tali upang patayin at ang 1 buong tali upang buhayin. Makuha niyo po? Yan. At ang mga Moabita ay naging alipin ni David at nagsipagdala ng mga kaloob. So yung mga nabuhay, naging alipin ng Israel o ni Haring David. Sinaktan din ni David ang Hadadezer. Sinaktan din ni David si Hadadezer, na anak ni Rehob na hari sa Soba. Sa Soba, meron daw hari, si Hadadezer. Habang siya yumayaon upang bawiin ang kanyang pamumuno sa ilog. Sa verse 3, meron naman pong isa pang bayan, Soba. Ang hari sa Soba ay si Hadadezer. Sinaktan din niya si Hadadezer, ibig sabihin, tinalo niya. At yung mga bataan ni Hadadezer at ang Soba, nasakop din niya. Verse 4, at kinuha ni David ang 1,700 na mga kabayo, 1,700 horsemen. Kinuha ni David. At 20,000 na naglalakad, 20,000 foot soldier. Sabihin, iba, sa atin kasi, kapatid na Kelly, 3 ang sandatahan, di ba? May Navy sa dagat, Army sa lupa, sa paghipapawid ang tawag, Air Force. Ano yung police? Pangmamamayan. Yan. So, pangmamamayan yung kapulisan. Dati, dahil wala namang aeroplano, wala namang mga navy, ganyan, ang mga tawag, foot soldier, yung mga naglalakad na sundalo, horsemen, pagka nakasakay sa kabayo. Pag tinatawag naman pong, chariots naman, yun naman yung tangke nila, yung tangke, pag naka-chariot. Yung mga ano ba sa Tagalog ang chariot? Karwahe, yung kabayo na may karwahe. Mas malalakas kasi pwersa nun. Yan. Yun ang halos 3 klase. Ay, may isa pa. Yung long distance army nila, yung tinatawag na mamamana. Archers, yan. So, yun yung pang-4. So, kinuha naman niya yung 20,000 na naglalakad. At pinilayan ni David ang mga kabayo ng mga karo. Yun, yung chariot, karo. So, yung mga kabayo daw noon, pinilayan ni David. Ngunit, sa mga iyon ay nagtaan ng 100 karo. Nagtira lang siya ng 100 na chariot o karo. Bakit sinakta ni David yung mga kabayo? Pinilayan ni David ang lahat ng mga karo. Alam niyo po ibig sabihin ng bakit pinilayan? Una, meron po kasing utos ang Panginoon sa aklat ng Deuteronomio, pakilagay po, chapter 17 verse 16. Ang sabi ng Panginoon, kung sino man ang maghahari sa Israel, hindi siya pwedeng magparami ng kabayo. Kaya nga ngayon, di ba, yung mga dapat ang isang lingkod ng bayan, hindi nagpapayaman. Pag marami ka kasing kabayo, ibig sabihin, ng panahon na yon, mayaman ka, hindi ka pwedeng magpayaman. So, ang sabi po doon, huwag lamang siyang magpaparami ng mga kabayo, ni pababalikin niya sa bayan sa Ehipto upang siya yung makapagparami ng mga kabayo. Bawal magparami ng kabayo, ibig sabihin bawal magpayaman. So ginawa na lang ni David, yung mga kabayo na nasamsam niya, pinilayan na lang niya yun. Nagtira lang siya ng 100. Gagawin niyang sandatahan lang din niya. Maliit yun, yung 100. Kasi ang labanan, 20,000 na kalaban, tapos ang tinira lang niya 100. Kasi si David naniniwala, ang pagtatagumpay hindi sa magitan ng dami. Ito ay sa pamagitan ng Panginoon. Tingnan nyo, isang bato lang tumalo kay Goliath.
sa Panginoon ang panalo, hindi dahil sa ikaw ay malakas o dahil marami kayo. So nagtira lang siya ng 100 na karo. At nang sumaklolo ang mga taga-Syria sa Damasco kay Hadadezer, so nung sinasalaki ni David si Hadadezer sa Soba, yung mga taga-Syria tumulong kay Hadadezer para labanan si David. Ay sinaktan ni David ang mga taga-Syria, ang 22,000 tao. 22,000 men ang sinaktan o tinalo ni David. Marami po yun. Gano'ng karami lang si David dito, ang konti lang po nito. Ang pangunahin lang po niyang mga bataan ay kung natatandaan nyo, 600. Kung natatandaan po ninyo, una 300 men, tapos naging 600 men lang sa kuweba, di ba? So konti lang talaga bataan niya. Tapos, syempre, nung naging hari na siya, yung mga sandatahan ni Saul dati, kanya na rin yun. Pero konti pa rin yun. Nananalo si David. Nang magkagayoy, naglagay si David ng mga pulutong sa Syria sa Damasco. Ibig sabihin po ng pulutong, garrison. Ang garrison sa panahon po natin ngayon, tawag po doon base o base. Sa Syria, naglagay siya ng base para hindi na makalaban itong mga to. Kung may gagawin si David, para makontrol niya, hindi sumalaki itong mga to, naglagay siya ng mga pulutong o garrison. At ang mga taga-Syria ay nangaging alipin ni David at nagsipagdala ng mga kaloob at pinagtagumpay ng Panginoon si David saan man siya pumaroon. So si David kahit saan siya lumaban, kahit siya magpunta, lagi siyang nananalo. Verse 7, at kinuha ni David ang kalasag na ginto na nangasa likod ni Hadadezer at dinala sa Jerusalem. Nakakawalang ano po ito, karangalan, yung hari, tinanggalan mo ng kanyang ako si Hadadezer, meron akong pananggal na ginto. Pag kinuha mo yun, parang nawala na siya ng pagkahari dun. Verse 8, at sa Beta at sa Berotay na mga bayan ni Hadadezer ay kumuha ang haring si David ng lubhang maraming tanso. So sumamsam siya ng mga pag-aari ni Hadadezer. Verse 9, nang mabalitaan ni Toi, sa English Toi, sa mababaw na salin, alam ko lang panidarani, Tou ang naman ang pangalan po nito. So huwag po kayo mako-confuse doon. So yung mga nag-ano po nito, nag-children story, the King Toy, so Toy Story. Siya na yung storya niya yun eh. Toy Story siya. Si Haring Toy, o Toi, na hari sa Hamat, na sinaktan ni David ng buong hukbo ni Hadadezer. Ang buong hukbo ni Hadadezer. So, nang mabalitaan nito ay nahari sa Hamat, na sinaktan ni David ang buong hukbo ni Hadadezer, sinugo nga nito ay si Joram na kanyang anak. Si Toi kasi, saka si Hadadezer, magkalaban po yan. Natalo ni David si Hadadezer. Sabi ni Toi, natalo ni David si Hadadezer. Ang gagawin ko, kung gaya nung kwento ko sa inyong nakaraan, pagka kayo'y hari sa isang bansa, yung katabi niyong bansa, sinakop na ni David, anong gagawin mo? Lalaban ka kay David o makipagkaibigan ka? Kayo po, tingin nyo, yung anong strategy nyo bilang isang leader? Unti-unti sinasakop ni David yung mga bansang magkakalapit at ikaw na ang susunod na malapit. Anong gagawin mo? Makipagkaibigan ka na lang. Di ba? Kaysa sakupin ka. Ano ginawa niya? Sinugo nga nito ay si Joram na kanyang anak sa haring si David upang bumati sa kanya at upang purihin siya sapagkat siya'y nakipagdigma laban kay Hadadezer at sinaktan niya siya sapagkat si Hadadezer ay nagkaroon ng pakikipagbaka kay Toi. Kuha niyo po. Sabi niya, purihin siya. David, mabuhay ka hari, ang galing mo. Natalo mo si Hadadezer. Very good. Can we be friends? Parang gano'n na yan. Friends tayo ha, hindi tayo magkalaban ha. Pareho tayo ng kalaban. Kalaban ko rin yan, si Hadadezer. Kaya, very good. Mabuhay ka Haring David. Gano'n ang yan, gano'n ang kung Pilipino yan, gano'n magsalita yan. At naitinalaga naman ni David, verse 10, at nagdala si Joram ng mga sisidlang pilak at mga sisidlang ginto at mga sisidlang tanso. So napakarami po nito na iniregalo kay David. Ano ginawa ni David? Naitinalaga naman ni David sa Panginoon ang mga ito, nakasama ng pilak at ng ginto na kanyang itinalaga mula sa lahat ng bansa na kanyang pinasuko. So sa bawat bansa na pinasuko ni David, bansa po pinag-uusapan mga kapatid, hindi po
Hindi city ng Marikina, city ng Antipolo, hindi ganun. Lugar lang yon. Bansa ang pinasusuko ni David. Lahat ng ginto na makukuha niya sa bansa po na yon, hindi po niya kinakanya. Ano ginagawa ni David? Itinatalaga niya sa Panginoon. Tingnan verse 11. Na itinalaga naman ni David sa Panginoon ang mga ito, nakasama ng pilak at ng ginto na kanyang itinalaga mula sa lahat ng mga bansa na kanyang pinasuko. Sa Syria, sa Moab, sa mga anak ni Ammon, sa mga Pilisteo, sa mga Amalek, at sa Samsam kay Hadadezer na anak ni Rehob sa hari sa Soba. Yan po yung hanggang verse 12. Marami po siyang tinatalo, kinukuha niya lahat. Pag sinabing itinalaga, kanya na ba yon? Hindi. Yun ay para sa Panginoon. Fast forward, lahat po ng ginto, pilak, tanso na nakukuha ni David, yun po yung kanyang ipinamana kay Solomon na ginamit ni Solomon sa pagtatayo ng templo. Nung nagtayo siya ng malaking templo ng Diyos. Di ba hindi pwede si David ang magtayo dahil siya ay may marumi ang kanyang kamay na ng dugo. So si Solomon yung magtatayo. Sa lahat ng nasamsam ni David, yun yung ginagamit ni Solomon. Pati blueprint, plano ng paggawa ng templo, binigay niya lahat kay Solomon. Verse 13. At nabantog si David nang siya'y bumalik mula sa pagsakit sa mga taga-Syria sa libis na alat, Valley of Salt. Sabihin, di ba may dagat na maalat? Sa may valley po yun, malapit po yun doon. Sa makatwid bagay sa 18,000 lalaki. At naglagay siya ng pulutong sa Edom. Ano po yung Edom? Yung pong Edom ay bayan na halos kamag-anakan din naman dahil naalala nyo si Esau at si Jacob. Si Jacob, pinangalan ng Israel, ito yung bayan ni David. Si Esau, ano naging pangalan niya? Edom. Yung Edom, yun naman yung bayan na naging kalaban ng Israel. Yan. Sa panahon po ngayon, ito po ay pinaniniwala ang Arab nations, yung mga kamusliman. Yan. Pero sabi doon nila, ang pinagbulan talaga nun, hindi talaga yung kay Edom. Ito po ay galing kay, di ba sino si anak ni Abraham, Isaac at si Ismael. Yung kay Ismael, doon daw galing talaga yung Arab nations. Pero kasi yung mga taga-Edom, doon din natira sa bandang lugar din nila. So hindi natin lang kung kanino ba talaga galing, kung kay Ismael ba talaga, o kung kay Edom ba talaga. Pero more or less, labas sila sa Israel. At naglagay siya ng mga pulutong sa Edom. Sa buong Edom ay naglagay siya ng pulutong at lahat ng Idomeo ay nangaging alipin ni David. At pinagtagumpay ng Panginoon si David saan man siya pumaroon. Pangalawang verse po na sinabing pinagtagumpay siya ng Panginoon. Verse 15 to 18. Ito po, medyo pakinggan nyo maigi. Hindi ko inaasang matandaan nyo po lahat ng pangalan, pero bibigyan ko na rin po kayo ng idea. At naghari si David sa buong Israel at ginawad ni David ang kahatulan at ang katuwiran sa kanyang buong bayan. 17, pakisubaybayan po. Verse 17. At si Joab na anak ni Sarabia ay nasa hukbo. Si Joab yung dati niyang pangunahing general na natanggal, na dumaan doon sa tubigan para makarating doon sa Jerusalem. Naging puno ulit siya ng hukbo ni David. Si Josaphat na anak ni Ahilud ay kasangguni. Ibig sabihin ng kasangguni, recorder. Si Sadok na anak ni Ahitub at si Ahimelech na anak ni Abiatar ay mga saserdote. So meron siyang dalawang saserdote. Si Sadok at si Ahimelech. Si Benaya na anak ni Joaida ay nasa Sereteo at mga Peleteo. Ano naman po itong Sereteo at Peleteo? At ang mga anak ni David, ang mga pangulong tagapangasiwa. Yung mga anak naman ni David, mga administrator. Si David ang hari, ito po yung kanyang cabinet. Kumbaga, David hari. Sa kanyang armed forces, sino po ang pinaka-head niya? Si Joab. Pagdating po sa safekeeping ng mga aklat, si Josaphat. Si Sadok, si Ahimelech, spiritual advisors. Diba? Mga saserdote. Pagka maghain, dun kayo. Si Benaya,
Siya naman po yung head ng special, ano ito, PSG, ano ba sa ano ito? Presidential Security Group. Personal bodyguards ni David, yung si Reteo at Peliteo. Ang head ng security group ni David ay si Benaya. Pagdating po natin ng mga malapit na maghuling kapitulo ng ikalawang Samuel, maganda po kasaysayan ito ni Benaya. At yung mga anak niya naman, mga administrator, mga, kung merong Department of Health doon, o ano, agrarian, mga ganyan, yun, yung mga anak ni, ano yan, ni David yan. So yun po yung buong kapitulo 8. Ano po ang matututunan natin sa chapter 8 po ng ikalawang Samuel? Parang, kung totoo pag binasa natin, napakapayak lang. Sa madaling istorya, hatiin lang naman po yan sa 3. Verse 1 to 6, pagpapalawak ng kaharian ni David. Verse 7 to 12, pagtatalaga ng kayamanan na nakukuha ni David sa bawat bansang kanyang kinukuha. Verse 13 to 18, yung makatarungang pamumuno niya, pag-division of labor niya. Ayan, yun lang po yung chapter 8. Pero syempre, gusto natin po magkaroon ng karagdagang matutunan po sa chapter 8. Kapatid Noel, makikisuyo nga po doon sa picture na nandun sa folder, doon sa unahan. Ito pong Israel ay sa verse 3, sabi kanina, babasahin ko po, pero dito na lang tayo sa picture, dito sa do not delete. Andiyan pa ba? Ayan. Pili ka na lang po dyan ng una. Sa verse 3, babasahin ko po sa inyo. Ang sabi, sinakta ni David si Hadadezer na anak ni Rehob na hari sa Soba habang siya yumayaon upang bawiin ang kanyang pamumuno sa ilog. Pag sinabi mga kapatid, bawiin, ano ibig sabihin nun? Kanya ba yon o kanila yon? Kanya yon, babawiin ko eh. Pag kasi hindi akin, kukuhain ko. Pag sinabing babawiin, kanino talaga siya? Kanya talaga yon. Paano naging kanya yon? Eh, nun pa lang niya yun sinakop. Diba? Kasi po sa pamagat natin, ang pangako ng Diyos, ang Panginoon nangako kay Abraham. Sa aklat po ng 15 ng Genesis, yung pinag-aralan po natin, naalala nyo nung Wednesday, sa Genesis 15, huwag na po ilipat dyan na lang. Ilagay mo po dun sa isa pang picture, yung may pula. Next mo na lang. Isa pa. Ayan. Sa Genesis 15, yung ating pong pinag-aralan, nang si Abraham ay nakikipagtipan sa Panginoon, ang sabi ni Abraham, kumuha siya ng mga hayop, hinati niya sa kalahati, inilagay niya sa magkabila, tapos ang dumaan na yung usok. Natatandaan niyo po? Pagkatapos yung dumaan ng Panginoon doon, ang sabi niya sa 15 verse 18 ng Genesis, ng araw na yaon, sa 17 para mas mabilis. At nangyari sa paglubog ng araw at pagdilim ng ay narito ang isang hurnong umuusok at ang isang tanglaw na nagniningas na dumaan sa gitna ng hinating hayop. Verse 18, ng araw na yaon, ang Panginoon ay nakipagtipan kay Abraham na nagsasabi, sa iyong binhi ay ibinigay ko ang lupaing ito mula sa ilog ng Ehipto hanggang sa malaking ilog ng Euphrates. At ang Sineo at ang mga Sineseo at ang mga Sedmoneo, ang mga Heteo, mga Pereseo, mga Repaim, at ang mga Amoreo at mga Kananeo at mga Gereseo at ang mga Jebuseo. Ito pong nasasakop ng kulay pula na linya, iyan po ang ipinangako ng Panginoon na magiging lupain ng angkan ni Abraham. Ayan. So yan, ganyan kalaki dapat ang teritoryo ng Israel. Pero sa panahon ngayon, pakibalik po yung picture. Sa panahon po ngayon, isa pa, ayan. Ito lang po yung Israel. Yung medyo dark lang. So, kumpara dun sa picture, hindi pa nakukuha ng Israel yung talagang dapat na teritoryo na para sa kanya. Sa panahon ni Haring David, pakilagay yung pangalawang picture, ito yung nasakop ni David. Ayan. Medyo malaki-laki. So, sa panahon ngayon, nabawasan pa. Diba? Kasi unti-unti, sinasakop sila ng mga kalaban ng Israel. So, pero sa panahon ni David, napakalaki ng nasakop ni David na mga lupa. Binabawi niya yung ipinangako ng Panginoon na para sa kanila. Amin talaga yan. Ibinigay yan ng Panginoon, kaya binabawi niya yun. Nakuha po? So, ang pangako ng Panginoon, ito lupa nyo, sabi ni David, pinangako yun ng Panginoon sa amin, nakukuha niyo, babawiin ko yun. Para sa amin yun, pinangako yun ng Panginoon.
at papaano sinakop yun ni David. Kung mapapansin niyo sa picture, nasa gitna yung Jerusalem, sa taas niya yung Damasco, sa gilid niya yung Ammon at Moab, Edom sa ilalim, sa gilid niya yung Tyre pa ganon, yun yung Gaza Strip. Ibig sabihin, on all directions, north, east, southwest, sa north yung Sora at Syria, yung Damasco, sa south yung Edom, sa west yung Meteg Ama, yung Gat, at sa east yung Moab at Ammon. In all directions, nagtagumpay si David. Ano makukuha yung aral doon, mga kapatid? Tingnan niyo kung maigi siya. Isipin niyo kayo'y taga-Israel. No? Kayo'y taga-Israel. Noong panahon ni Saul, o panahon ng mga hukom, kayo ay namumuhay na magtatagumpay, sasakupin na naman kayo, magtatagumpay, sasakupin, paulit-ulit yung cycle. Pagdating kay Saul, ano naging buhay ng Israel? Matagumpay ba sila? Hindi. Hindi po sila naging matagumpay. Lagi silang may kalaban. Bakit po? Ang focus of attention ni Saul nasaan? Nasaan ang utak ni Saul? Sa nakatutok? Galit kay David. Ang focus niya ay hulihin si David at siya ay mapatay. Ang kung sandatahan ni Saul, saan nakatutok? Kay David. Kung ikaw ay taga-Israel, ano sasabihin mo sa hari niyo? Pamunuan mo naman kami, paundarin mo yung bayan namin, diyan ka lang nakatingin kay David. Diba? Oh. Si David, saan nakatutok? Sa pangako ng Panginoon, na ma-retrieve niya yung pinangako ng Panginoon. Kaya naging maunlad at matagumpay ang buhay ng Israelita sa pamumuno ni David. Ano pa isang aral na makukuha natin doon, mga kapatid? Si David, nung siya ay nakipaglaban kay Goliath, nakatingin sila, sinong lalaban kay Goliath? Ano sabi ng mga kapatid ni David sa kanya? Ikaw, lalaban ka dyan. Nakikiyosyoso ka lang naman dito, sabi ng mga kapatid ni David sa kanya. Anong aral na nakukuha natin doon? Dapat, ikaw kapatid ni David, andun yung kalaban natin si Goliath. Bakit ang inaaway mo yung kapatid mo si David? The real enemy is out there. We should be fighting the real enemy. Di ba ganon? Si David, tunay na kalaban ng kinalaban niya. Hindi yung kapatid niya o yung kasama niya sa bansa niya. So tayo mga kapatid, paano umunlad? Paano tayo umunlad bilang isang mananampalataya? Sino ba ang kalaban natin? Yung jablong umaali-aligid, humahanap ng masisila niya. Don't waste your time fighting with your own fellow Christians, mga kapatid. Yung focus of attention mo dapat doon sa tunay na kalaban para magtagumpay ka. Hindi yun sa kapwa mo kapatid sa pananampalataya. Pagka puro tingin mo sa kapatid mo sa pananampalataya, may pagkukulan to, may mali to, may kasalanan to, hindi ka magtatagumpay sa harap ng Panginoon. Dapat ang focus of attention mo dun sa real enemy. There is an enemy out there. Paano mo lalabanan? Yung tabak ng Espiritu. Pinakita yun ng Panginoon nung siya ay tinutokso. Hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao. Laging sagot ng Panginoon, nasusulat, nasusulat, nasusulat. Yung salita ng Panginoon, panlaban niya sa lahat ng suligi ng masama. We should be fighting the real enemy. Ngayon, kung ikaw yung taga-Israel, ano pa matututunan mo? Ang pagtatagumpay, mga kapatid, yung mga anak ni Israel, magtatagumpay ba sila with a weak leader kagaya ni Saul? Hindi. Tayo ba, ang leader ba natin, mga kapatid, ang ating Panginoong Jesucristo, weak ba siya o siya yung strongest leader? So pagka ikaw ay nasa pailalim ng ating Panginoong Jesucristo, tiyak ang panalo mo, tiyak ang tagumpay mo. Kasi tayo nandoon sa pamumuno ng ating Panginoong Jesucristo. Amen? So paano ka magtatagumpay? Ano ang ginawa ni David? Sa verse 7 to 12, ang ginawa niya, sa tuwing siya'y nagtatagumpay, hindi niya yung sinasabi, kaya ako nagtagumpay dahil malakas ako, magaling ako, ganito. Itinatalaga niya yun sa Panginoon. Isang palatandaan ng pagtatagumpay, una, magaling yung leader mo, ang Panginoong Jesucristo. Pangalawang palatandaan ng pagtatagumpay, nagtatagumpay ka kapag ikaw ay nagkakaloob na sa Panginoon. Ibinibigay mo sa Kanya, nagpapasalamat ka sa Kanya, nagpupuri ka sa Kanya. Pagka ikaw ay nagtatagumpay na hindi mo tinitignan na ito'y galing sa Panginoon, hindi pagtatagumpay yun, pagmamalaki yun.
So when you achieve something, may recognition tayo. Tama po ba? Pag may nangyari sa buhay mo, meron tayong portion ng pagpapasalamat. Meron tayong prayer meeting. Pag may nangyari sa buhay mo, magpatotoo ka. Ipakita mo, sabihin mo sa Panginoon kung ano yung na-achieve mo sa buhay, ito po'y galing sa Panginoon. Yun ang pagtatagumpay. Kasi pinangako ng Panginoon, hindi kita pababayaan, hindi kita pakukulangin. So pag may nangyayari sa buhay mo, hindi yun galing sa iyo, yun ay galing sa Panginoon. Always praise God. Lagi mong pupurihin ang ating mahal na Panginoon. Isa pang palatandaan ng pagtatagumpay ni David, si Haring Toi ay nakipagkaibigan kay David. Ayaw niyang madamay. Ayan. Ano ba ang nakita ni Toi kay David? Si David, malakas, nagtatagumpay. So, anid na lang ako sa iyo. Kayo mga kapatid, ano kaya nakikita ng ating mga kasambahay, katabing bahay natin, kaibigan sa paligid natin? Ano ang katatayuan ng ating pananampalataya? Tingin ba niya pag sumama siya sa iyo, sumama ba siya sa atin, magtatagumpay ba siya? O pag nakikita tayo, hindi yan ang itsura ng nagtatagumpay eh. Evaluate mga kapatid. Kailangan ang makikita sa atin, ang sabi po doon sa Mateo 5, basahin na po natin. Sa aklat po ng Mateo Kapitulo 5. Lumiwanag na gayon ang iyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang iyong mabubuting gawa at kanilang luwalhatiin ang inyong Ama na nasa langit. Kung nakita niyo mga kapatid, pag maganda yung mabubuting mong gawa, luluwalhatiin na mapagtagumpay ito. Yan ang marka ng isang tunay na Kristiyanong pinagtatagumpay ng Panginoon. Hindi kita awayin na anib ako sa inyo. So evaluate nyo yung katatayuan ng inyong pananampalataya. Yan ba ay karapat-dapat aniban o kaawayin o maging kaaway? So si David, naging karapat-dapat siyang kaibiganin at samahan ng kapwa-hari ng ibang bansa. So yan ang matututunan din natin dyan, mga palatandaan ng pagtatagumpay ni David. Si David, meron siyang naising ipagtayo ng templo ang Panginoon, isang bahay ng Panginoon. Hindi man siya ang maging tao na magtatayo nun, siya ang magiging isang kasangkapan ng pagtulong sa pagtatayo ng pangarap niya para sa Panginoon. Tayo mga kapatid, may pinapangarap ba? Material muna. May pinapangarap ba tayo para sa ating lokal? Ano po yung pangarap natin sa lokal? Material lang po muna. Ultimate na pangarap natin sa lokal. May pagtayo ng sariling kapilya, sariling lupa. Dadating ang panahon, ini-encourage ko kayo mga kapatid, hindi man tayo ang tuwiran na makikinabang nun. Pero tayo ang tutulong sa pagtatayo ng bahay ng Diyos sa lokal na ito. Kung yung maliliit na bata ang makikinabang, purihin ng Panginoon, pero tayo, sisikapin natin maitalaga yung ano meron tayo ngayon para maitulong natin sa pag-aambag para mabigyan ng sariling bahay panalanginan ng Panginoon sa lokal ng Kupang. Kagaya ni David. Spiritual naman. Ano ang ating itinutulong? Anong pangarap natin bilang isang mananampalataya sa ating mga anak? Maging mananampalataya rin. Diba? Anong itinutulong nating ambag para yung anak natin, maitalaga natin sa Panginoon bilang mananampalataya pagdating ng panahon? O paano natin ginagawa? Dali natin po dito mga kapatid. Sa bahay, aralan natin. Pagdating dito, sanayin natin dumalo. Kasi itinataniman natin sila ng salita ng Panginoon. Pagdating ng panahon, ang templo ng Diyos ay magiging sila din. Di ba? Kayo ba ay templo ng Panginoon? Amen. So kung tayong templo ng Diyos, sila ba magiging templo din ng Diyos pagdating ng panahon? So ngayon pa lang, we build them with the Lord. Binibuild natin sila para pagdating ng panahon, ready sila, alam nila na may Diyos na dapat silang paglingkuran. Verse 13 to 18. Meron pong tinatawag dito na isa pang bahagi ng pagtatagumpay ni David. Ang isang bahagi ng pagtatagumpay ni David ay meron pong kinalaman doon sa verse 15. Ang sabi, at naghari si David sa buong Israel, at iginawa ni David ang kahatulan at ang katuwiran sa kanyang buong bayan.
Pag ikaw ay namamahalang may kahatulan, may katwiran, hindi dapat magulo. Dapat maayos. Paano ang pagiging kaayusan? Nagtatalaga ka. Naglagay siya ng pangsandatahan, naglagay siya ng pang-saserdote, kalihim. Bukod yung kalihim, yung scribe, doon sa recorder na tinatawag kasangguni o recorder. Tayo mga kapatid, bilang bahagi ng ating pagtatagumpay, organize po ba tayo? Kasi yung mga bataan ni David, diyan tayo talaga, gawin mo yung trabaho mo. Adhere ka doon sa, pailalim ka doon sa mas mataas sa posisyon. Kung si Joab yung hari ng sandatahan, kayong mga sundalo, sagot kayo sa kanya kasi si Joab, sagot naman siya sa akin. So, nagkaroon ng organization. Tayo, sa iglesia, ano po yung ginagawang organization ng Panginoon? At nagtalaga rin naman ng mga pastor, evangelista, guro. Diba? Meron tayong division of labor. Panglokal, meron tayong chairman, vice chairman, secretary. Diba? Meron tayong mga ganyan. Isang palatandaan ng pagtatagumpay. Kasi kung walang organization, mga kapatid, puro ano lang, kanya-kanya, wala tayong may tawag dun eh. Accountability na tinatawag kung kanino manggagaling yung order, kanino susunod. Mahirap po yung gano'n, labo-labo na lang. Katulad sa ibang pananampalataya, everybody's welcome. Basta kayo nagkakaloob. Okay na yun. Wala nang officer dito. Basta mahalaga rito, kahit sino dumalo. Ano pa ang organization na ginagawa ng Panginoon? Ang sabi po dito sa Epeso, tingnan niyo yung isang napakahalagang organization na ginawa ng Panginoon na dapat maintindihan ng mga mananampalataya na hindi makuha ng maraming mananampalataya sa panahon ngayon. Chapter 4, verse 4 o 3 muna. Na pagsakitan ninyong ingatan ang pagkipagkaisa sa Espiritu na sa tali ng kapayapaan. May isang katawan, isang Espiritu, gaya naman ng pagkatawag sa inyo sa isang pag-asa, isang Panginoon, isang pananampalataya, isang bautismo. Yung ibang pananampalataya, kahit saan ka mabautismuhan, basta sama-sama tayo rito mag-praise and worship. Hindi po ganun, magulo yun. Magkaiba kayo ng bautismo, magsasama-sama kayo. Dito mga kapatid, isang bautismo lang ang kinikilala, yun ang bautismo ng ating Panginoong Jesucristo. Organize po ang church na itinayo ng Panginoon. Isa lang ang Diyos na kinikilala. Organisado po yan. Isang pananampalataya. Pag sinabing bawal yung ganito, bawal yung ganito. Pag sinabing ito ang tama, ito ang tama. Tama ba paglalambong? Amen. Maglalambong ang babae. Tama ba ang paghugasan ng paa? Tama, maghugasan tayo. Hindi katulad sa ibang mga pangkatang pananampalataya. Ay, nakaluhod manalangin o nakatayo, o kapatid na wala. Okay lang yan. Hindi po. Sa palingin ng Panginoon, kailangan organize kayo. Dahil may tinuturo siyang kaisahan ng pananampalataya. Pag sinabing isa lang ang Diyos, isa lang ang Diyos. Eh, sa kanila, basta mahalaga, basta kayo'y nagkakaloob, welcome kayo rito. We praise, worship. Ganyan. Tayo manalangin, nakaupo, nakapikit, nakadilat. Walang problema yun. Hindi ko alam kung anong batayan nila sa ganung. Ang batayan nila, basta daw ang puso mo nasa Diyos. Eh kaninong Diyos? Iba-iba rin yung Diyos nila. Diba? Hindi po ganun. Sa paningin ng Panginoon, kailangan organisado ka. Pinapakita ni David po rito, organisado yung kanyang pamumuno bilang hari dahil siya yung shadow ng Panginoon. Pinapakita niya kung ano yung ginawa niya rito. Sa kanyang paghahari, yun yung mangyayari sa Panginoon Jesucristo. Panghuli, ano po ang pinakamahalagang pagtatagumpay na isinagawa ni Haring David na nagpapakita ng pagtatagumpay din sa ating hinaharap? Sa unang Korinto, Kapitulo 15, pakilagay po. Unang Korinto, Kapitulo 15. Kung si David ay nagwagi sa lahat ng mga bansa sa paligid ng Jerusalem o ng Israel, north, east, south, and west sa paligid niya, pinasuko niya lahat yun. Naging alipin niya lahat yung mga yun. Ano naman ang foreshadow niya sa ating Panginoong Jesucristo? Sa chapter 15, verse 24, ang sabi po dito, kung magkagay darating ang wakas, pagka ibibigay na niya ang kaharian ng Diyos sa makatuwid bagay sa Ama, pagkalilipulin niya lahat ng paghahari, lahat ng kapamahalaan at kapangyarihan, sapagkat kinakailangan siya maghari hanggang mailagay sa ilalim ng kanyang mga talampakan ang lahat ng kanyang mga kaaway. Ano po inawit natin kanina? Hari ng hari.
pagtatagumpay sa Panginoon. Ang kahuli-hulihang kaaway na lilipulin ay ang kamatayan. Yung mga taga-Israel, naniniwala sila kay David, nagtatagumpay sila. Lahat ng bansa, sumailalim kay David ng mga paligid sa kanya. Sa Panginoong Jesucristo, sabi po dito, pagka lilipulin niya lahat ng paghahari, lahat ng kapamahalaan at kapangyarihan, kinakailangan siya maghari hanggang mailagay sa ilalim ng kanyang mga talampakan ang lahat ng kanyang mga kaaway. Lahat susuko sa ating mahal na Panginoon. We will become kings of all kings, lords of all lords. Siya magiging Diyos ng lahat. Ang Panginoong Jesucristo ang maghahari. Yung pagtatagumpay niya ay magiging pagtatagumpay ng lahat ng kanyang mga anak na sasailalim sa Kanya. Yun po ang bawat isa sa atin. Pag tayo ay nasa ilalim ng ating mahal na Panginoon, tiyak po ang pagtatagumpay natin. At ang huling kanyang lilipulin, huling kanyang tatalunin ay ano po? Yung kamatayan. Dahil ano mangyayari sa bawat sa atin? Matatalo pa ba tayo ng kamatayan? Hindi na, dahil nakalaan po sa atin yung pangako ng Panginoon mula nung umpisa na buhay na walang hanggan. Kung kay Abraham ipinangako, itong lupang kukuhanin nyo Israel, makuha yun ng Israel, tayo, bago pa itatag ang sanglibutan, ipinangako ng Panginoon ang buhay na walang hanggan. At iyon ang kukuhanin natin. At yun ang makukuha natin kung tayo mananatili sa paglilingkod sa ating Panginoong Jesucristo. Amen? So tayo mga kapatid, mananatili tayo sa Panginoong Jesucristo. Huwag niyong isipin kung sino yung kulang. Isipin niyo kung sino yung nandito. Pag-igihin niyo yung pananampalataya. Kung gusto niyo magtagumpay, focus tayo sa goal. Kung gusto niyo magtagumpay mga kapatid na makarating sa kaharian ng langit, sa Panginoong Jesucristo tayo tumingin. Kung gusto niyo mag-focus o makuha yung buhay na walang hanggan na ipinangako ng Panginoon, ilaan natin, itatag natin sa Panginoon lahat ng ating nakukuha, lahat ng ating pagtatagumpay, italaga natin yun sa Panginoon. Focus tayo sa ating Panginoong Jesucristo. Mula ngayon mga kapatid, magkaroon tayo ng focus na kung si David nagtagumpay, siya lamang po ay isang tagapag-alaga ng tupa noon. Naging hari. Tayo man, sino ba tayo? Pero tayo ay tinawag na mga anak ng Diyos. Meron tayong kararat ng magandang buhay pagdating ng panahon. Tayo mga kapatid, magsikap, pagtatagumpay tayo ng Panginoon sa pagkatapat ang Diyos. Pag ang Diyos nangako, magtatagumpay tayo mga kapatid. Amen. Kung kayo'y mananatili sa Panginoong Jesucristo. So ang tanong mga kapatid, kayo po ba ay handang manatili sa ating mahal na Panginoong Yesus? Amen. Manatili po tayo sa Panginoong Yesus. At ating pong babasahin muli ang ating paksang batayan sa aklat po ng ikalawang Samuel, Kapitulo 8. Ang talata po ay, dito na tayo sa 14. At naglagay siya ng mga pulutong sa Edom. Sa buong Edom ay naglagay siya ng mga pulutong at mga Edomeo ay naging alipin ni David. At pinapagtagumpay ng Panginoon si David saan man siya pumaroon. So man tayo pumaroon mga kapatid, pagtatagumpayin tayo ng ating mahal na Panginoon. Purihin ng Panginoon sa ating pag-aaral na ating natin, tayo ay sama-samang manikluhod at manalangin.